Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. Magandang gabi po. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito, iisa-isahin ko yung mga sinabi ni Sir Donsky kagabi doon sa live niya. Talagang tinapat niya yung live niya sa akin no. 'Di ba? Inuunahan niya magpaliwanag. Anyway, ito na Alam mo, men, mas maganda sana humarap ka sa akin. Kaysa yung ganito, halata naman na nakikipag-engage ka na eh. Tapos sasabihin mo pa, in denial ka pa na, hindi, ayoko kasi sisikat ka lang. Eh, anong ginagawa mo, men? Direct hit na sa akin yan eh. Di ba? O, panoorin natin yung mga sinabi ni Sir Donsky kagabi. So, ayun guys, kanina, nung nandun tayo sa bahay, nag-chill lang tayo roon. Merong chat sa atin, PM. Nagpanggap siyang babae siya. Nagpanggap daw? Okay. Ang sabi niya dito, hello, Donsky, nakita mo ba yung post ni Mascara? Sabi niya dito, ayan Diba? Pakita mo ang buo ha. Nakikita nga dyan, binlock mo eh Nakikita mo dito, block mo eh. Ayan meron siyang dito, unblock. Ibig sabihin, binlock ni Donsky yan. Nagpapanggap daw na babae. Di ba na-interview ko naman si Ma'am Nimpa Bartolome dito dun kagabi. Balikan niyo yung videos ko kagabi. Yung pag-atras ni Donsky dun sa hamon. Di ba? Na-interview ko yan si Ma'am Nimpa Bartolome. Nakita mo yung post ni Mascara? Oo. Papunta kay Kuya Red. Gusto mo kasahan rin yung nag-iisip siya ng kung paano niya mamaniubrahin eh. Kayong dalawa. Kasi pinihima ko guys kasi nga naka-block na pala to kay Kuya Red, no? Oo, binlock ako eh. 'Di ba? Binlock ako ni Kuya Red eh. Sagot ko, hindi ko pa nakita, Lord. Sabi ko. So pinasahan niya ako. So nung pinasahan niya ako, meron dito nakasulat na gusto nilang makakita ng Bakit hindi mo basahin ng kumpleto yung hamon? 'Di ba? Minumodify mo eh. Madali lang naman basahin Donsky eh. 'Di ba? Ako na magbabasa para sa iyo kasi mamaya mamaniubrahin mo na naman yung wait lang ayusin ko lang, sorry. Baka mamaya mamaniubrahin mo na naman yung yung resulta ng ito kay Ma'am Nimpa Bartolome ko mismo babasahin na. Sabi kasi niya nagpapanggap daw si Ma'am Nimpa Bartolome. Ano ka ba? 3 taon na. Kailan ba yung 2020? Kailan ba yung 2020? 3 taon ko nang kasama si Nimpa Bartolome panahon pa ni Francis Leo Marcos. 'Di ba? Pinapalabas kasi ni Sir Donsky na si Ma'am Nimpa Bartolome ay dami account daw. So ito yung ito yung pag-uusap namin ni Nimpa Bartolome, papakita ko sa inyo. Way back noon pa, kahit hindi pa panahon ng ghost hunting. 'Di ba? Way back noon pa. Ito si Ma'am Nimpa Bartolome. Ay, sorry. Ayusin ko lang. Madaming na kaming pag-uwi ko. 'Di ba? Ang dami namin pinag-uusapan ni Ma'am Nimpa Bartolome. Pinapasa niya sa akin yung mga nyo. Yung nagpapasahan kami eh. Ayan Pati nga yung kay Kuya Red, ito yung sinabi saan ba 'yon? Ito si Bims nga fino-forward niya sa akin eh. Paano ako din 'yan, men, 'di ba? Saan ba yung ito yung personal hamon. Ako na mismo magbabasa sa inyo. Baka mamaya i-mislead kayo ni ni Donsky. Ito yung finorward sa akin ni Ma'am Nimpa Bartolome. 'Di ba? May usap kami niyan, dalawa ni Ma'am Nimpa kagabi. Sabing ganon, ito yon yung hindi binabasa ni Donsky sa inyo. Ito yon. Sabing ganon, hello Kuya Red, nag-comment ako sa YT channel mo na live about kay Bungo TV at Ed Kaluwag. Nabasa mo ba yung comment ko doon about sa multo na gusto ko rin makita ng personal?
hindi naman masasayang ang oras at araw mo dahil sa bawat multo na makikita ko, malalapitan ko at mawawala mismo sa paningin ko at hindi magtatago kung saan-saan, katapat yan 100,000. O yun ang sinasabi niya, ano? Basta makikita daw ni Ma'am Nimpa Bartolome, malalapitan niya at mawawala mismo sa harapan niya, 100,000 daw ang katapat. Promise yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nagbabluff to si Ma'am Nimpa. Ay, nakita pala yung number ni Ma'am Nimpa. Hindi magbabluff to si Ma'am Nimpa Bartolome. Kilala ko to. Panahon pa ni FLM to. Si Ma'am Nimpa Bartolome. 'Di ba? Pero pag hindi mo yan nagawa, aamin ka mismo sa channel mo. Ito lang naman ang kondisyon eh. 'Di ba? Wala namang mawawala kay Donsky. Aamin ka mismo sa channel mo na peke ang multo mo at maglalagay ka ng for entertainment purposes only. Inuulit ko lang yung sinabi ko sa YT channel mo para siguradong mababasa mo ito. Ano, deal ka? Ito number ko. Binibigay na nga sa inyo yung number eh. Hong Kong base nga lang siya, yung number niya. O paano naging ako yan? Yan o, yung number niya. Hong Kong based. Mga taga Hong Kong dyan, plus 85 yung, ano, yung code. Di ba tayo plus 63 yata? Tama ba ako? O siya plus 85. Di ba? Paano naging ako din yan, men? Kahit tawagan nyo yung, ano, yung number na yan, si Ma'am Nimpa Bartolome yung sasagot dyan. Ano ba to si Donsky? O, pagpatuloy natin yung sinasabi ni Sir Donsky, mga men. Para maintindihan natin siya. Multo, no? Ulitin nga natin. Gusto nilang makakita ng multo, no? At sa madaling salita ay gusto nilang nag-iisip siya na sasabihin niya, nangangamote siya, no? sumama sa mga explore tulad nito, sa mga creepy na lugar, no? No! Specific ang sinasabi sa inyo. Yung White House tsaka Black Lady House. 'Di ba? Specific yung sinasabi sa inyo, tsaka Burn Factory pala. Nasabi din ni Ma'am Nimpa Bartolome sa convo. 'Di ba? Ayaw niya sa gubat. Kasi sa gubat pwede kasing random na gubat lang 'yun eh. Pwedeng halimbawa palabasin mo na ito ay sa boundary ng ganito ganyan. Pero pwede mong sabihin na diyan lang sa tabi-tabi nyo yan. Hindi naman namin ma-identify yung gubat eh. Pero yung mga identifiable na lugar, yung pwede namin tukuyin. Ito mga fans ni Donsky, makinig kayo ha. Gusto nyo bang malaman yung katotohanan sa Black Lady House? At do sa White House? I-pressure nyo yung idol nyo. 'Di ba? Sa Burn Factory, kasi yun yung mga identifiable na lugar eh. Burn Factory, Black Lady House, tsaka yung White House. Yung tatlo na yon. Kailangan puntahan yon. Wala na tayong pakialam doon sa mga gubat-gubat na yan. Kasi kahit saan gubat, pwedeng, pwedeng puntahan eh. Baka mamaya maahas pa doon eh. Babae pa naman to naghahamon kay Sir Donsky. 'Di ba? Doon lang sa Black Lady House, White House, at tsaka doon sa Burn Factory. 'Di ba? At ako naman ay, siyempre, matagal ko naman yan sinasabi na sige, mag-isip ka. Dyan, or kahit mga supporters. Nabubulol-bulol ka. Sa exploration natin, no? So, kaya ang nangyari, sinabi ko sa kanya na, sige, punta ka dito sa Mindanao, isasama kita, no? Kasi ang niya pala, magbigay siya ng 100K. Kung mapatunayan daw na meron talagang multo na nag-exist dito sa mundong ito. No! Napakasinungaling talaga na ito. Kung meron daw multo na nag-exist, saka daw magbabayad ng ng 100K. Napakasinungaling ni Donsky. Yun ba yun? Yun ba yung sinabi? O kita mo, napakasinungaling mo. Minimislead mo yung mga tao. Napakasinungaling ni di ba? Sabing ganun dito, yung naniniwala nga, sabi nga ni Ma'am Nimpa Bartolome sa convo nyo, naniniwala siya sa multo. Pero hindi yun sa inyo, hahanapin ko yun ha. Sinungaling talaga na ito ni Donsky kahit kailan.
Ito nga, oh. Sana ba yun? Isa ito sa mga sinabi. Dito yung magdadala ng isang extra witness. Diba? Sa mga pagsama sa'yo, pero tandaan kapag wala akong nakitang literal na multo at peking multo lang ang nakikita ko, magla-live ka. Aamin ka na peke ang mga multo nyo. Yung multo nyo yung tinutukoy. Napakasinungaling talaga ni Donsky. Asan dito yung ano? Yung nagpapalusot ka na ang sabi mo, believers lang yung nakakita. Ayan o, sinasabi specific o. Gusto ko doon sa White House na may white lady. At doon sa lugar na may million views ka na may black lady. Specific yung mga lugar eh. Diba? Ang sabi mo dito, ang condition mo dito yung believer eh. May believer eh. Ayan o, ang sabi gano, 3 kaming believers din yung tatlo kasi believers din yung 2 kong kasama. So magpapakita rin yung multo sa kanila. 'Di ba? Tingnan mo. Ayun hindi ako takot sa multo, never ako matakot sa multo kahit kailan. Pero naniniwala ako na may multo talaga. Oh. Yan ang sinabi ni Ma'am Nimpa Bartolome sa'yo. Sa konbo nyo, napakasinungaling mo talaga. 'Di ba? Hindi naniniwala sa multo. Hindi naniniwala sa video mo. Yun ang linawin mo. Napakasinungaling talaga ni Donsky. Ayan hindi ako takot sa multo. Never akong matakot sa multo kahit kailan. Pero naniniwala ako na may multo talaga. 'Di ba? At yung kasama ko is cameraman ko. Cameraman ko siya. Ayokong humawak ng camera. Gusto ko bawat anggulo makukunan niya ng video. Believer siya, so 3 kaming believers. So 3 kaming makakakita ng multo. Kasi ang ano mo nga, ang dahilan mo nga kung hindi believer, 'di ba? Hindi makakakita. Believer ng multo tong mga to eh. Titingnan lang yung multo mo, peke. 'Yun. Napakasinungaling talaga nito ni Donsky. Kaya kahit kailan hindi ka haharap mate-technical ka sa ginagawa mo, men. So, kaya pala, magbigay siya ng 100K kung mapatunayan daw na meron talagang multo na nag-exist dito sa mundong ibabaw. Tamo? Ang sinungaling? Ang mapapatunayan yung video nyo na peke. Napakasinungaling talaga nito. Kaya yung mga supporter nito hindi rin naiintindihan yung yung argument eh. Hindi naman argument dito kung nag-i-exist ang multo. Kasi halos lahat kami. Bagamat yung iba dyan, baka mamaya yung ibang nanonood sa akin hindi naniniwala. Isa ako sa naniniwala na may multo talaga. 'Di ba? Si Ma'am Nimpa Bartolome naniniwala din na may multo rin talaga. Halos lahat yata na nasa baba naniniwala na may multo talaga eh. Ang hindi naniniwala, yung multo mo. Yung sa videos mo. Yun ang hindi totoo. Huwag mo i-mislead yung mga tao. Sobrang sinungaling talaga nito. Wow. So, ako naman, sinabi ko, sige, maganda yan. Pero hindi ko inano yung pera na tatanggapin ko. Pero, defensive siya. kung gusto niya patunay, sumama siya sa akin. No, sasama nga sa'yo eh. Ngayon, basta doon sa lugar. Ano siya na sasama siya sa exploration. No, tulad nung may mga lugar dito na napaka-confirm talaga. Kaya lang, dito sa Mindanao talaga is may sometimes na yung mga lugar talaga na confirm. Critical talaga, no? So, bakit ipipilit mo yung mga critical? Mga yung Black Lady House ang pupuntahan, ano ka ba? Black Lady House tsaka yung yung White House tsaka yung Burn Factory. Yun ang nasa critical ang pinagsasabi mo. Dadalhin mo lang sa malayo yun eh. 'Di ba? Doon lang sa Black Lady House kasi yun ang iconic, yun ang identifiable na lugar. Kapag pinuntahan yon at nakita din ng viewers nyo, magiging familiar din yung, ito yung may nagwawala na cabinet dati, yung gumagalaw-galaw. Napakasinungaling talaga na itong taon to. Sobrang sinungaling. Pinipihit niya yung pinipihit niya dun sa lugar na gusto niya. May mga lugar na nga pinopropose. Kasi yun ang yun ang dapat malaman ng tao. Wala kaming pakialam dun sa dun sa lugar na gusto mo. Yung gusto namin lugar kung saan kayo nasaniban, kung saan nasaniban si Boy Balod, si Joseph Ghost TV, kung saan nasaniban, dun tayo pupunta.
Hindi dun sa mga kung ano mong mga pinagsasabi mo na critical. 'Di ba? Pinagsasabi nito ni Donsky. Tulad nung lugar ng boundary ng Agusan at Bukidnon, no? Yung nag 3 million views natin, talagang napaka-critical nun. O ano ngayon kung critical? Kinasahan ka nga dun, men eh. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo? Oh. Kaya lang guys, ang sabi niya, pupunta siya rito, magdala siya ng cameraman, magdala din siya ng bodyguard. Bodyguard ba sinabi? Bodyguard ba sinabi? Saan doon? Ipakita mo yung sinabing bodyguard ang sinabi. Sinabi lang na yung isang kasama, tanyag na tao yon. Yung isang kasama. Sino nagsabing bodyguard? Napakasinungaling talaga to. Ang kasama ni Ma'am Nimpa Bartolome, isang cameraman, siya, tsaka isang tanyag na tao na hindi muna namin sasabihin kung sino. Masusurprise ka na lang at mayayari ka talaga. Yang idol nyo mayayari. Tatlo sila. Oh. Sabi ko, parang may mali. Anong mali doon? Anong mali? Hindi, bago ko ipagpatuloy to, mga supporters ni Sir Donsky, mga sir, anong mali doon? Anong mali doon? Na may magsama ng tatlo pa? Ay, magsama pa ng dalawa pa. Balik tatlo yung sasama sa kanya. Eh, yan nga, pag nag-explore yan, buong barangay sila eh. Anong mali doon? Parang may mali. Paano nagkaroon ng mali doon? I-explain nyo nga sa akin, mga men. Paano nagkaroon ng mali doon? Sasamahan ka lang. Alam mo, ang goal kasi kaya ka pupuntahan para mapatunayan na totoo yung claims mo do sa videos nyo. 'Di ba? Yun ang layunin kaya ka pupuntahan diyan. So kailangan ng tatlong tao na i-confirm. It doesn't matter kung ilan 'yan eh. It doesn't matter men eh. Kung ilan 'yan eh. Kung talaga may mga kapre, may mga engkanto or black lady do sa Black Lady House, 'di ba? Malalaman at malalaman 'yon. Isang barangay nga kayong pumunta doon eh. Napaka-ano naman ni Tony Donsky. Paano nagkaroon ng mali doon? Nakikita nyo kung paano nagpapalusot yung idol nyo? Sabi ko, hindi. Ikaw lang. Kasi kung pag ano man ng airport, isusunduin naman kita kasi nasasakyan naman ako susundo. Aba, hindi talaga siya papaya. Gusto niya kasama yung cameraman. Kasama din yung bodyguard. Bodyguard? Sinungaling? Sinungaling talaga to. Walang bodyguard na sinabi. Sinungaling talaga to. Sabi ko sa kanya na wala. Hindi buo ang loob mo na... Hindi! Buo nga loob kaya nga pupuntahan ka eh. Buo nga ang loob eh. Ano ba? Donsky. Diba? Minaman ni obra niya eh. Mga exploration namin. Chill ka na lang dyan sa bahay at... Wala. Hindi buo ang loob. Buo nga ang loob eh. Kaya nga pupuntahan ka eh. Willing nga gumastos yung tao para ma-prove sa mga tao na totoo talaga yung sinasabi nyo. Diba? Ngayon, kung hindi nyo mapoprove, wala. Hanggang daldal ka lang. Ito yung sinasabi ni Sir Ed Caluwag sa inyo. Diba? Kung totoo yung kiniklaim, wala namang problema dun eh. Diba? Tatlo lang naman yung ano. Hindi naman buong bansa yung pupunta sa men eh. Ang nakakapagtaka, kayo, kahit isang barangay kayong pumunta dyan sa mga locations na binanggit sa'yo, nagpapakita pa rin. At lahat kayo nakakakita, men. Diba? Tapos pagka ibang tao na, tatlo lang, hindi na, hindi na pwede. Come on. Ito mga ginagawa namin kung gusto mo may cameraman ka. Gusto mo kasi may kaya daw siya sa buhay. Gusto mo wala.
Nag-iisip ka lang ng palusot mo. May bodyguard pa. So balik 3 na sila. Sus Mariosip. No? O ano naman ngayon? O ano masama doon? Mga supporters po ni Donsky, ano po masama doon? 'Di ba? Hindi bodyguard yung isa ha, tanyag na tao 'yon. Magugulat kayo doon, men. Pagka pumunta 'yon doon. Maiihi to sa salawal niya pagka pumunta doon 'yon. Maniwala ka sa akin. Pagka punta doon, oh my gosh. Sir. Tulad ng mga exploration natin ganito, guys. Tulad nung Wala, kahit anong sabihin mo pa. Pag mag-explore yun, may cameraman. Oo. Oh. May, Kayo ba? Wala ba kayong camera pag nag-explore kayo? may susunod-sunod pa rin na tapos... Wala sa argumento, men. Yung mga yung mga nirereklamo mo, wala yan, men eh. Wala yan eh. Di ba? Walang sense, men. Tulad nung sa Paco Cemetery, napunta doon na talaga namang hindi daw niya kinaya. No? Goodness. Tama, yung may goodness mo yan, nahuli kita eh. Ikaw yung nagko-comment sa akin na personal attacks. Yung pa may goodness na ito, papakita ko sa inyo ha. Huling-huli to si Donsky eh. Nagko-comment to sa sa page ko. Pakita ko sa inyo ha. Tama. Saan na ba yun? Aha. May nag-message sa akin, sinabi mo daw nagpapanggap daw na babae. Eto ha, nahuli kita dito, men eh. Yung ko. Ito. May sinasabi siya dito eh. Sabi niya dito, ito ang name niya, Tala-Tala. Sabing ganon. Sa page ko to eh. Sabi, my goodness, di ko ma-imagine paano ka nakakatulog. Ang ganong tao. Minumura ko daw ang nanay ko. Sabi niya, minumura ko daw ang nanay ko. Pati daw yung GF ko nitong si Bungo na si Green Meat. Hello, Green Meat. Shout out. Na kayang gaguhin. Ginagago ko daw ang GF niyan. May karamdaman pa. Yun nasabi ni Tala-Tala. Sabi kong ganun, ang tanong paano ka makakatulog, Donsky? Nahuli ka sa my goodness, di ba? Ayun my goodness. Huling-huli ka dito eh. Ikaw to, men eh. Tapos akong pagbibintangan mo na may dami account. Si Ma'am Nimpa Bartolome, dami account ko. O pakinggan natin yung yung sinabi ni Ma'am Nimpa Bartolome, ha? Pakinggan natin sinabi ni Ma'am Nimpa, yung nag-usap kami kahapon. Nasa akin pa ba yung raw nun? Yung na lang, yung in-upload ko kahapon. 'Di ba? Kasi nagva-vlog ako, tumawag si Ma'am Nimpa Bartolome doon sa akin. Nag-uusap kami dalawa habang nagva-vlog kasi ako dahil kausap ka ni Ma'am Nimpa Bartolome. 'Di ba? Ito yung proof. 'Di ba pinakita ko naman sa inyo yung convo namin dalawa ni Ma'am Nimpa Bartolome. Ito yung proof na na babae si Ma'am Nimpa Bartolome, pati si Ma'am Nimpa Bartolome pagbibintangan mo na na lalaki. Dali lang nagko-commercial lang. Ito yan yung kagabi. Kasi nagsasalita ako dito, biglang tumawag si Ma'am Nimpa. Magpapakita ang multo. Bakit alam niya ang kondisyon ng multo? Katarantaduhan yan, men eh. Kagaguhan niya sa totoo lang. Pag hindi pala believers, hindi magpapakita. Hindi, yun nga. Hindi, ma'am. Yun nga ang purpose kung bakit ka pupunta dun eh. Kaya nga hindi ka naniniwala, gusto mo nga tingnan. So kaming mga hindi pala naniniwala dun, useless pala yung hamon niya. Hindi kami believer eh. Kung papupuntahin ako dyan at hindi ako naniniwala, hindi ko makikita. Kaya kailangan mag-isa daw ako. Hindi pwede. Hindi, ayan nga. Kausap ko ngayon. Diba?
Ito, tingnan nyo ha. Kausap ko ngayon sa desktop ko. Ayan o. Kausap ko. Yan yung conversation namin. Kagabi nagfo-forwardan kami ng mga ng mga videos. Diba? Ayan o. Nakalagay dito. Lahat yan pepekein ko sa'yo. Ano ba? Tingnan natin profile ni Ma'am Nimpa Bartolome. Paano naging fake yan, men? Ano ba? Yan yung taga Hong Kong yan. Ano ba? Ayan o. Yan yung namin, yung January 2022. Interview ni Sir Macmac Paplo kay NBA Chief Sir Vic Lorenzo. Ganyan kami kabigatin nun dati. Disqualify o maging new yan o. Candidate si... Ang pinag-uusapan namin nung si FLM. Ito ay 2022 pinin ni Ma'am Nimpa Bartolome. O yan o. Maraming 17 hours ago. Yan si Ma'am Nimpa. Paano naging yan? Paano naging ako yan? Di ba? Oh. Ay may bata na wag na yung mga bata. Di ba? Pwede niyo i-check yung yung profile ni Ma'am Nimpa Bartolome. Ayan oh. May alangang ako yan. Kayo naman, 'di ba? Masyado naman kayong mapapaniwalain diyan kay Donsky. Hindi na lang matanggap na may naghamon talaga sa kanya legit. Palibasa kasi gawain nitong mga to, 'di ba? Gumawa ng faking senaryo. Anyway, pagpatuloy na natin to, no? Yung exploration ba na sulo-sulo, yung exploration na siya lang. Kaya sinabi ko sa kanya, sige Lods, punta ka rito para makita mo rin yung lugar na talagang gusto mo makakita ng mga multo, talagang makakita ka rito. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya, no? Sama ng marami. Sabi niya, marami ba yun? Dalawa lang yun eh. Kung naman dalawa lang yung kasama eh. Tuski, marami nga yung yung mga kakulab mo. Yung kasi mga kasamahan ko guys, mga believers yun. Kaya ang inaano namin yung mga lugar na ano sabi mo? Nililiko-liko mo yung mo eh. Ang hina ng salita niya nung sinabi na Donsky, ba't kayo marami kayong pag nag-i-explore kayo. Ano sabi mo? Nililigaw niyo yung paliwanag, men. Pero wag lang magsama ng marami. Sabi niya, bakit? Marami nga yung yung mga kakulab mo. Yung kasi mga kasamahan ko guys, mga believers yun. Kaya ang inaano namin yung mga believers kayo yung inaano namin. Paano kung may maisampal ako sa pagmumukha mo? Nakasamahan mo dati. Na nagsasalita against sa'yo. Labang ka? Mo ko susubukan, marami akong bala na nakareserba sa'yo. Sa inyong dalawa ni Kuya Red. Wag na wag nyo akong susubukan. Please lang. Yung mga style nyo na yan, hindi uubra sa akin. Yung mga nakaraan na na nakalaban namin ni Ma'am Nimpa Bartolome, si Francis Leo Marcos, kilala nyo? Francis Leo Marcos? Kilala nyo yon? O hindi? Di ba? Secretary ni Francis Leo Marcos, kabarkada ko na. Kasi nga, di ba? Ito yan dati para mabigyan ko kayo ng background kung anong capabilities ko mga hunghang. Di ba? Francis Leo Marcos. Ito yung nagbibigay ng bigas eh. Scammer to men eh. Ito yung nagbibigay ng bigas. Ito yung milyonaryo daw, 'di ba? Excuse me. Asa na dito yung si Yamatan. Si Ma'am Yama. Ito yung nagpapanggap na na Sekyama.
'Di ba? Ito tanggol ng tanggol to kay kay FLM dati noon. Tingnan nyo ha, parang magkaroon kayo ng idea sa capabilities ko at sa grupo namin nila Ma'am Nimpa Bartolome. Na nagkakanda kami ng interview kay Sir Vic Lorenzo sa NBI Cybercrime Director. 'Di ba? Ayan si Ma'am Yama oh. Ayaw nating makahadlang. 'Di ba? Ayaw nating makahadlang. Secretary ni FLM to. 'Di ba? Si Sek Yama. Ano nangyari diyan? Ano nangyari diyan? O si Sir Dong Batalan din. Right hand ito ni ni FLM, ni Francis Leo Marcos. What's up, Oh. Unang advisor yan. Nag-i-interview yan si Sek Yama dati. Yung Marcos sa Family Club Corporation. Sa pupumuno ni Francis Leo Marcos at ang kanyang mga staff kasama na po. Yan yung interview noon, pinapakita ko sa inyo yung accomplishment namin laban sa mga scammer. Oh. Ito si FLM, tumakbong senador to, men. Anong nangyari dito? Ano nangyari diyan? Ano nangyari diyan kay FLM ngayon? Nung in-expose namin si FLM. Sabi ko sa'yo, wag kang ano-ano sa amin eh. Oh, ito na nangyari sa FLM mo, nakakulong na ngayon. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division. Si Sir Vic Lorenzo, I don't know kung sino na ang NBI Cybercrime ngayon eh. Wala na yata si Sir Vic Lorenzo, di ba? Pero ito yung nangyari kay FLM. Illegal recruitment at human trafficking. Ang daming kaso niya na nakalkal namin dati. Di ba? Ngayon, may kumalat na balita, men. May kumalat na balita ito. Dagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niyang pangalan. At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Naglabas na ng babala ang SEC laban kay Francis Leo Marcos at sa foundation na Filipino Family Club International. Naharang ng SEC ang organisasyon ni FLM. Sino yung may dahilan? Gusto nyo malaman kung sino may dahilan netong balita na to? Baka akala ni Donsky pipitsugin ako no? Napigilan mabigyan ng permit ng Securities and Exchange Commission ang organisasyon ni Francis Leo Marcos. Ito yung contribution ko sa grupo namin. Ha? Para malaman mo kung sino nag-file niyan. Hindi ko na itutuloy. Baka mamaya hantingin pa ako ng grupo ni FLM eh. Hindi, para makita niyo yung proof, no? Baka mamaya kasi sabihin nyo, nagdadaldal ako, nagyayabang ako dito ng hindi ko ginawa. Okay, wait lang ha. Ito. Total dissolve naman na yung samahan nila FLM eh. Ito ha. Ka-email ko ang SEC, Securities and Exchange Commission. Ako yung naglakad lahat ng evidence niyan. Men, kaya napaklose ang ni FLM, ang organization ni FLM. Tingnan mo ha. Nakita. Kasi ang code ko Iron Tony eh. Ito rin yung ginamit ko kay Baby Boss Samar. Na hinihingi yung address. Sabi nga ni Baby Boss Samar, kulto daw yung Iron Tony na yan eh. Ayan ito yung resolution ng na binigay sa akin. Na nagko-confirm na merong negative certification ang FFCI, yung grupo ni yung Francis Leo Marcos Family Club Inc. na binabalita. Pinapakita ko lang sa inyo credibility ko. Baka sabihin nyo naman kasi ako pinag-aralan ko lahat, pati yung kinikita ni FLM alam ko lahat, maniwala ka dito. Ito yung bigyan ko ngayon na idea ha, yung mga donations nila kung magkano. Ayan, 'di ba? Sa United States pa lang, isang buwan pa lang to ha, 1.2 million. Sa Amerika pa lang yan. Ang total ng kinikita ng organisasyon ni FLM, 'di ba? Ayan lahat ng contributions niya Ma-zoom ko ba? Yan yung mga country kung saan hinuhot-hotan ni FLM lahat ng
Lahat ng mga nagdo-donate sa kanya. United States of America, 1.2 million. Diba? Canada, top 2. Japan, Philippines ang pang susunod. Australia, magkano ang naano sa Australia? Nahingi, 277. Ang total lahat niyan. Diba? 4.4 million buwan-buwan. Tapos ang ipamimigay lang ni FLM na ano, kalahating kilong bigas sa 10 tao. Ang kinikita, 4.4 million buwan-buwan. Diba? Kaya yung mga pagpa-charity niya, imo-monitor ko rin yan. Mga ghost hunter, maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Hindi ako dumadaldal dito ng hindi ko alam. Pinag-aralan ko si Francis Leo Marcos na isang sindikato, napakulong namin, kayo pa. Ang titigas ng ulo nyo, ang hinihiling lang naman sa inyo, mag-ano kayo umamin lang naman kayo, hindi ka naman kayo pinipigilan Aabot pa ba tayo sa mga ganon, men? 'Di ba? Itong nahirapan kami magpakulong dito kasi yung mga supporter neto hindi siya naniniwala pa rin talaga sa kanya. Kaya ipag-pray nyo yung mga supporters nyo ay maniwala. Donski, yung mga supporters mo maniwala pa rin talaga sa'yo. Ipag-pray mo yan. Kasi pag hindi na naniwala sa'yo yung mga yan, kahihinatnan mo katulad ni FLM. Garantisado ko sa'yo, men. Di ba hindi ako basta-basta. Wag mo kong iismulin. Wag mo kong gagarapa-garapatahin. Maniwala ka sa akin. Ayan Wala raw itong lisensya para maglikom ng pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. And they're trying to get financial support. Yan, si Sir Vic Lorenzo, nakakausap ko yan. Maniwala ka sa akin. $10, $50, kasi minsan hindi yan material. Kaya alam nyo ang purpose nitong maskara na to? Ha? Buhay ko nakasalalay dito. Hinahunting ako niyan, pinatungan na nga ako ng 3 million. Pinatungan na nga kami ng 3 million sa ulo namin Kami nag-i-expose kay FLM nun Tapos kayo, gaganyan-ganyan ka sa akin? Come on. Di ba? Yung mga pananakot nyo sa akin? Come on. Tumakbong senador yung nakalaban namin. Ano na nangyari? Nabubulok na sa kulungan ngayon. Di ba? Pagpatuloy natin to. Baka hindi kasi alam ni... ako, pinapakilala ko lang sarili ko sa'yo. Donski, di ba? Mga lugar na madami kami kasi inano namin na magpapakita sila. Pag may mga kasamahan tayong mga doubt or may mga tangil-tangil na pangontra, mahirap yung gano'n. Hindi, bakit magdadala ng pangontra? Gusto nga makita Di ba? Ba't ina-assume mo na may daladalang pangontra agad? Di ba? Kayo nga, may protection prayer na kayo, nagpapakita pa rin sa inyo Mira mo, harap-harapan si Kuya Red, Krusakrasik Mehilux, ng Dracosit Mehidux. Gumaganon sa harap ng White Lady. Di ba? May protection prayer na nga doon. Donski. No? Pwede ba? Sabihan ko siya na kung pupunta ka dito, ikaw lang mag-isa. Tapos may balita pa ako, yung Mama Sapano, yung lugar doon kung saan yung mga sa 44. Ba't anong pakialam namin? Anong pakialam namin doon sa 44, Mama Sapano? Di ba? Ba't kailangan may kwento yan? Ang pupuntahan, Black Lady House. Hindi yung Mama Sapano na yan. Tamo, clearly nananakot na lang to, men Tino ba yung style ni Donski? Donski. Ikaw mag-isa. Tapos may balita pa ako, yung may balita ka? Mama Sapano. Yung lugar doon kung saan yung mga sa 44, nagkaanuhan daw yun, may mga nag-PM sa akin doon talaga, idol, may mga nagpaparamdam na. Tulad nung sa Maguindanao Massacre. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin yung yung Black Lady House na pinuntahan nyo. Burn Factory pati, nandun ka di ba? Huwag mo kaming dalhin kung saan-saan. Di ba? Saka na yan, ikaw na mag-explore dyan. Doon kami kung saan kayo nakilala. Doon sa Black Lady House, doon sa White House, pati doon sa doon sa anong tawag doon? Burn Factory. Na-mention ko na ba? Burn Factory,
White House, tsaka Black Lady House. Yung Ampatuan. Doon maganda. Ba't nagtuturo ka doon? Di ba? Patutunayan nyo lang yung mga dating ginawa nyo. Bakit mo ituturo sa iba? Hindi pwede? Bakit umiiwas ka? Habang kinikriticize ko nga yung Black Lady House doon, marami nagsasabi, pumunta daw doon eh. Bungo, pumunta ka doon. O may representative akong pupunta doon, bakit hindi na pwede? At kailangan sa ibang lugar na? Kaya lang, one-on-one. Hindi. Message pala sa akin guys, Oh. I find out na Ma-find out ka eh. mga supporters ko Oh. na nila na si ano pala yon, Sino? dami account pala yon, si Mascara pala yung nag-ano sa Ako, si Ma'am Nimpa Bartolome. Granting, Granting, sige ha. But not accepting. Granting ako yan. Hindi, kasahan mo. Ano kaibahan nun? Kasahan mo. Ako, pinatunayan ko naman na sa inyo na iba si Ma'am Nimpa Bartolome. Di ba? Gawa kwento ka. rin, naka-block na siya. Gumawa siya ng dami account para mapansin ko kasi wala na siguro ma-content, no? Gusto talaga nila akong makausap, gusto talaga nila akong tirahin. Wait lang. Ito ha, para maging fair sa, binibigyan ka nga ng patas na na chance eh. 'Di ba? Hindi ka naman yung para siraan lang talaga. Ito yung dapat isipin ng mga supporters mo, Sir Donsky. Inaakusahan ka, ako pwede mo kong kausapin ng live. Yung gusto ko yung nakikita ng tao, katulad niyan, mahirap yung ganyan eh, yung nag-uusap sa PM. Iniiba mo yung istorya eh. Katulad nun, sinabi mo kay Ma'am Nimpa Bartolome, hindi naniniwala sa multo. 'Di ba? Yun ang sinabi mo. Naniniwala naman pala sa multo yung tao. Sa video mo, hindi naniniwala. Pangalawa, ang sinasabi mo, bodyguard yung isang kasama. Hindi mo pa naiintindihan, men eh. At pangatlo, sinasabi mo na kung saan dadalhin, may pinopropose na nga na lugar para din sa mga fans nyo yon. Para mapatunayan na totoo yung sa Black Lady House tsaka White House. Pupuntahan na nga yun. Diba, hindi maganda ito. Binibigyan ka naman ng chance eh. Hindi ka pinapabagsak, binibigyan ka ng chance na maklear yung name mo. Bakit ayaw mo? Diba? Ako naman ay pag wala akong ginagawa, wala akong exploration, sa bahay lang naman ako, no? Nagpaano ng mga alagang hayop. Kaya walang connect. ako'y nagtataka na bakit talaga nila ako tinitira. Mula noon pa man. Hindi kasi, sinungaling ka kasi, men. Ito yung purpose kung bakit ka tinitira. 'Di ba? Nagpapalabas ka kasi ng fake videos. Ito yung history kung bakit ko pinasok ang mundo ng ghost hunting. Nagsimula yan, may nagpa-react sa akin, si Ultimate Sasuke yata. Nagpa-react sa akin ng video ni Beams Ghost TV. Then nung nareactan ko yung video ni Beams Ghost TV, nagkasagutan kaming dalawa. Akala ni Beams Ghost TV kaya niya ako. 'Di ba? Hanggang sa nag-suggest na yung mga channels nyo. Pumasok na sila 88, sila Ghost Hunter 18, sila Alpha Ghost 01, ikaw, si Kuya Red. 'Di ba? Kayo yung napagkamalan pa nga, ito pa nga yung napagkamalan men eh. 'Di ba? Nung tinitira ko yung sila Ghost Hunter 18, sila lalo na sila Baby Boss Samar, sila napagkamalan pa nga, kayo ang nagbabayad sa akin eh. Nung time na yun eh. Binabayaran daw ako ng mga Ghost Hunter na na malalaki. Kaya yung mga si 88 kasi noon maliit pa lang yung channel. Kilala ko may screenshot daw sila na binabayaran nyo ako. Kita mo? Ngayon, nung natapos ako sa kanila, kayo na yung target ko ngayon. 'Di ba? Kasi nga ang pinopromote ko dito, may advocacy kasi ako na wala na talaga dapat na naloloko, men. Magpakatotoo tayo, hindi naman kayo pinapatigil diyan eh. Aaminin nyo lang naman sa tao na fake yung ginagawa nyo. Actually, alam na nga ng tama, may nag-comment na nga sa akin kanina, men eh. 'Di ba? May nag-comment na nga sa akin kanina na tungkol dyan sa videos nyo. Saan ba dito? Hanapin ko lang mamaya. Ito ang sabi dito ng isang supporter nyo ni Kuya Red.
Sabi gano'n ni ma'am. Mas bobo ka, bungo. Pelikula nila yan. Huwag mong pakialaman. Tamo, ang pagkakaalam ng mga fans nyo, pelikula lang talaga yan, men eh. Sabi ko, oy tanga, nilalaban nga ng totoo ng idol mo. Sinasabi niya totoo daw. Sino sa inyo ni Kuya Red ang sinungaling? Nagmumukhang sinungaling yung mga ano nyo, mga supporters nyo. Dahil sa kapipilit yung totoo yung ginagawa nyo, tanggap naman kayo eh. Aamin lang naman kayo. Tapos na to lahat. Huwag na tayo magpakialaman. Sasabihin nyo lang naman, kahit wag nyo sabihin na fake yung video nyo, sabihin nyo lang na itong video na to ay for entertainment purposes lang. Yun na, tapos na tayo. Kung nahihiya kayong aminin fake ang video nyo, kahit yun na lang. Diba? Ito ay ginagawa lang naman po namin para malibang kayo. Wag nyo nang sabihin na critical area. Come on, man. Diba? Ang dami nyo pang sinasabing kabulshitan eh. Pwede nyo namang aminin eh. No, yung mga tropa nun. Sige, idamay mo na naman sila Alpha. Diba? Ang tropa nila na nagplano sa akin pabagsakin. Sige, idamay mo. Wala nag-uutos sa akin. Di man nila na, Patunayan mo kasi na may nag-uutos sa akin. Tinira ko rin yung mga yun dati eh. Ikaw naman. gawa yung Anong nangyari? Umamin na lang yung iba. Bakit tinigilan ko na? Kaya kayo, umamin din kayo. Titigilan ko na kayo. misyon nila. So patuloy pa rin yung evolution. Nabubulol-bulol na. Pag-iba, no? Demolition pala. Evolution ng pucha. Patuloy pa rin yung demolition nila sa akin na ako ay patuloy pa rin. Evolution? Kung man yung sa una, Bihira. patuloy pa rin. Gusto nila na huwag kang maniwala kay Donsky. Gusto kang huwag kayong maniwala kasi mga pick yung ano niyan, ganito, ganyan. Kaya nga binibigyan ka nga ng chance. Naharapin kami. O ako, kahit ako na lang. Binibigyan ka nga ng chance, men eh. Patas nga yung binibigay sa iyo eh. Alam mo, Sir Donsky, dito sa social media, 'di ba? Dito sa social media, hindi mo maiiwasan 'yan. Kahit nga personalin, pasalamat ka nga, hindi nga kita pinipersonal. Kahit ako pinipersonal mo, kahit nanay ko dinamay mo naman eh. 'Di ba? Kahit nakikita ko yung mga post mo na paawa do sa tatay mo at nanay mo, hindi ko naman pinakikialaman 'yun eh. 'Di ba? May sarili ako opinion doon. Since binanggit mo na rin ang nanay ko, yung mga post mo sa tatay mo na birthday kunyari, parinig yun eh, para may magpadala sa'yo eh. Pero hindi ko pinakialaman yun, min. Diba? Wala namang kinalaman yung nanay at tatay mo eh. Kahit sinong, kahit nga yung marami nagsasabi sa akin na girlfriend mo daw si Maggie the Creepy, yung pagiging mag-girlfriend yun, hindi ko naman pinakialaman yun eh. Diba? Kasi wala naman doon ang issue. Ang issue yung video mo na peke. Diba? So, sa sobrang galit nila, pati mga supporters natin, pati yung nanonood ngayon, talagang minumura na nila, no? Talaga namang minumura din ako eh. Anong gagawin ko? At saka, ano ba yon? Hindi ba totoo na sabihin ko mga tanga at bobo yung mga sumusuporta sa'yo? Na ubod mo na ng sinungaling, sinusuportahan ka pa rin? Hindi ba katangahan yon, men? Hindi, kayo. Ipagtanggol yung sarili nyo. Kayong mga supporter na sinasabi nyo minumura ko kayo. Magharapan tayo dito sa live. Hindi ba katangahan ang sumuporta sa isang sinungaling? Alam nyo na pala na alam nyo naman pala fake ang ginagawa. Ginagawa kayong tanga. Neto, sinasabi pa rin, totoo pa rin, 1,000.1% daw na legit siya. Come on. Diba? Tapos ako pa ang aawayin nyo. Magkakabati tayo, wag nyo akong awayin. Maging open yung nyo, yung utak nyo. Kung gusto nyong kontrahin yung sinabi ko, humarap kayo sa akin live. Pagbibigyan ko kayo, hindi ko kayo hahanapan ng silver play button. Diba? Hindi ko kayo hahanapan ng subscribers. As long as na may utak kayo para i-counter argument yung mga sinasabi ko dito, harap tayo sa live. Kaya ako gusto sa live dahil itong issue na to, public ito eh. Public tong issue na to, hindi ito personal.
Marami nagsasabi, pinipersonal ko daw si Donsky. Kailan ko sinabing pangit yan? Wala namang sinasabing pangit yan, ah. Di ba? Kahit ang daming sinasabi sa akin ng mga dating supporters nito sa pag-uugali nito ni Donsky, hindi ko pinansin yon. Kasi ang layunin ko, yung video mo lang talaga. Yun kasi nasa public eh. Wala na akong pakialam dun sa personal mong buhay. Ang utak, matanga, ganito ganyan. Totoo naman eh. O sige, kontrahin nyo ako. Kontrahin nyo ako. Yung sinabi ko mga walang utak at tanga yung supporters mo, kontrahin nyo ako. Lahat ng mga supporters si Donsky, sige. I-PM nyo ako, live tayo. Patutunayan kung tanga talaga kayo sa kakasuporta nyo dito. Patutunayan ko. Ngayon, kung hindi naman kayo haharap, eh tinatanggap nyo yun. Binibigyan ko nga kayo ng chance eh. Di ba? Yung sinasabi nila raw. Puro paawa, appeal to emotions ang ginagawa, no? Iyak na si Donsky. Tapos, kumuha pa siya nung Nang? expert. Paranormal expert. Kumuha daw ako. Oh, ididebunk ko to ha. Ano sabi ni Donsky? Kumuha daw ako. Pa siya nung... Tapos, kumuha pa siya nung expert. Paranormal expert. Sabi ni Bibalod. Kasi si Bibalod eh. Wait muna, dun muna tayo. Kumuha daw ako ng expert. Ulitin natin ha. Tingnan natin yung message sa akin ng manager ni Sir Ed Caluwag. Na-i-flash ko na to eh, yung panahon pa ng kay Kuya Red eh. Napapansin nyo, inaabot tayo ng kasi gusto ko talaga detalyado yung yung isasagot ko. Ayokong sumagot ng wala lang, ng katulad ng kay Donsky na hindi pinag-iisipan yung sagot. Oh, ito. Oh, Donsky, basa. Ako ba talaga ang tumawag kay Sir Ed Caluwag? Tumawag daw ako eh. Oh, ito. Oh, ito yung manager ni Sir Ed Caluwag. Ito ay October 31. Hindi ko kailangan pikein yan, ha? Nakikita nyo naman, oh. Totoong message yan, oh. Ang sabi dito, para makita nyo, zoom natin, oh. Hello, sir. Good afternoon. This is MJ, manager of Sir Ed Caluwag. Open po kayo for quick call. We would like to have a collab sana or podcast type. Thank you. Opo naman, sir. Add nyo po ako sa FB Bungo Marcos. O yan, di ba? Finorward ko yung FB ko dyan. O, copy sir, may number po ba kayo? Para makatawag po. Thank you. O, di ba? Binigay ko yung number ko. O, ito yung pag-uusap namin dalawa ni Sir Ed Caluwag. Si Sir Ed Caluwag ang nag-reach out sa akin. Inulit ko na lang to eh. Kasi ang tigas ng ulo nito ni Donsky eh. Kasi akala niya kasi ako yung tumawag kay Ed Caluwag. O, ito yung yung intro lang ng pag-uusap namin ni Sir Ed Caluwag. Para may idea kayo kung paano nag-start yung pag-uusap namin. Din nakuha na ni Sir Ed Caluwag yung number ko. 'Di ba? Ito yung pinag-usapan namin ni Sir Ed Caluwag. Make it Christmas. Dahil lang nag-add pa. Para mapanood nyo, ito, hindi ko nire-retoke itong mga evidence ko. Evidence ko talaga to. Kasi kailangan meron akong mga bala eh. Lahat ng accusations na ibabato sa akin, may bala ako. Dali lang ha. Nag-ano pa eh. Ang dami namang commercial nito. Wait lang ha. Oh, ito. Oh, good evening po, Sir Ed. Kamusta na? Mukhang pagod kayo ah. Oo, medyo naging busy. Daming naging lakad eh. Anong sa atin, Sir Ed? Yan tungkol sa kasi nga, gusto ko yung way mo. Honestly, gusto ko yung way mo. Opo. Yung kinikriticize mo yung mga ganon. Kasi ako, open naman ako for criticism. Na, diba? Sa dating ng pag-uusap namin, Sir Ed, anong sa atin? Diba? Ibig sabihin, siya yung tumawag sa akin. At nagustuhan ni Sir Ed yung yung ginagawa ko dito na pag-i-expose sa mga katulad yung peke. Kasi nga, nababahala na rin si Sir Ed eh. Sa ginagawa nyo.
Obvious na peke yung ginagawa nyo, men. Nabababoy ang larangan ng paranormal dito sa atin sa ginagawa nyo. Yun ang main layunin, hindi para siraan kayo. Paano kayo sisiraan? Totoo naman yung yung sinasabi sa inyong peke kayo. Hindi ba totoo? Binibigyan naman kayo ng chance na makakausap para basagin nyo ko. Ako yung kritiko nyo Di ba? Nilapitan ko ba yan si Sir Ed? Hindi ko naman nilapitan yun Ngayon, yung offer niya sa akin na mag-collab kami na podcast type. Alam ba ni Donsky ang meaning ng podcast? yung usapan, di ba? Kaya napasok yung ganon, kinapitalize ko na rin. Na total nilapitan na ako ni Sir Ed, magandang pagkakataon to kasi madalas criticism sa akin, wala akong alam sa spiritual. O, di mag-recruit tayo ng isang kilalang tao sa larangan ng spiritual. O, di yan. Tapos sasabihin nyo, ako pa lumapit kay Sir Ed Kaluwag. No. Hindi lang talaga masikmura ni Sir Ed Kaluwag yung yung ginagawa nyo sa videos nyo. Kumuha siya ng paranormal expert ko, no? Kaya ako napanood nyo yung live din ni Kuya Red. Tatawa lang ako kasi yung... Hindi ka natatawa. Yung paranormal expert. Hindi ko kinuha yun, siya lumapit sa akin. Mali. Sabi, anino, napanood nyo yun guys? Tapos binawi na naman niya dulo kasi yung usok daw, magkakaroon talaga ng anino if magkatapat yung ilaw. Pero sinabi niya na from the start na walang anino ang multo. Bakit ikaw sinabi mo before wala kang sinasabi na multo? I-play nga natin yon. Wala daw siya sinasabing multo. Pero sinabi mo dun sa dun sa videos mo, Black Lady. 'Di ba? Tinatamad na akong panoorin nyo na lang yung reaction video ko dun sa live niya. Ang sabi niya kasi, tandaan nyo guys, wala akong sinasabing ghost yon. Pero sinasabi niya Black Lady yon. Tiningnan ko yung yung meaning ng Black Lady, ghost pala. Kaya hindi haharap tong mga to sa akin Kaya ayun, sabi ni ni Balod. Nag-ano kay Boy Balod, si Boy Balod na researcher nito Parang di normal. Parang di yun normal, idol. Sabi ni Boy Balod. Shout out sa Dan Boy Balod Ang sabi pala ni Boy Balod guys, parang di yun normal, no? Kasi kinuha niya si Ilkawag kasi hindi ko nga kinuha. Diyos ko naman, hindi ko nga kinuha. Tinawagan ako. Binigay ko naman yung proof Sabi, tigas ng ulo. Normal. Sige. Maraming mga naggagaling-galingan ba na Correct. Tirahin si Kuya Red. Correct. Na naggagaling-galingan. Akala naman napaka-perfect, no? Hindi usapin ng pagiging perfect dito. 'Di ba? Katulad nga ng madalas ko sinasabi dito sa video ko, ako makasalanan ako. Baka mamaya pag nabilang mo yung kasalanan ko, Donsky, maging anghel ka. 'Di ba? Pero ang main topic kasi dito yung video mo, men 'Di ba, men? Meron pa nga siya video, tinapat niya yung kamay niya doon sa may aircon, sabi niya dito malamig. 'Di ba? Kaya napakalupit, no? Challenge ko sa yung kachat ko pala kanina, pala yun, gumamit ng dummy account. Ito, hindi ko nagigets yung logic na yun, Ano ngayon kung dummy? Hindi ba mas, alimbawa, let's say dummy, at yung sinasabi sa'yo ay bluff lang, yung hindi naman tototohanin, sana kinasahan mo para mapahiya Kaya lang hindi mo kinasahan men 'Di ba? Kung ako man 'yon, halimbawa, hahamunin kita, iba-bluff lang kita. Dapat kinol mo yung bluff ko. Ako yung mapapahiya doon, men. Ang problema, ikaw ang umatras, ikaw pa yun ang black. Kahit pa dami yan o hindi, it doesn't matter.
'Di ba? Pero napakita ko naman sa inyo, 'di ba? Legit si Ma'am Nimpa ba? Kahit i-add nyo si Ma'am Nimpa Bartolome, i-chat nyo yan, tawagan nyo pa nga si Ma'am Nimpa Bartolome eh. Kilala na nga ni Ma'am Nimpa Bartolome yung mga ano eh. Yung mga dati mong kasama eh. Kaya ako'y nagtataka talaga, matagal-tagal na rin na I wondering why na bakit Naks! tinitira ng taon to. Bakit? Fake ka kasi at advocacy ko kasi yung ano, mag-expose ng fake. Aamin ka lang naman eh. Hindi ka naman pinapatigil dyan, men eh. Di ba? Pinapatigil ka ba? Sino ba nagsabing tumigil ka? Aaminin mo lang na hindi totoo yung ginagawa mo. Mahirap kasi yan, sir. Alam mo ba, isa sa purpose na sinabi sa akin ni Sir Ed Caluwag, kaya niya ako kinontak. Kasi ganito yan, men eh. Katulad yun, ano, may nai-encounter kayo kunyari na aswang, or may nai-encounter kayo kunyari na masamang espiritu. Yung lalapitan nyo, baka kasi akalain ng mga nanonood sa inyo, ganun lang daw kadali labanan yung mga ganyan. Baka mamaya maka-encounter ng totoo, magtapang-tapangan, i-idol kayo, mayayari yung mga matututo dun sa ginagawa nyo, di ba? Yun ang concern doon. Talaga galit na galit siya sa akin. No? Tapos maraming mga supporters nagko-comment sa akin na kaya pala yan galit na galit si Banga sa akin. Alam niyo ba kung bakit, mga idol? No? Sa totoo lang, mga idol, ako kasi Ito, papunta na to sa personal eh. mga idol, yung Oh. nakikita nyo naman, yung mga supporters ko, kaya pala galit na galit sa akin yan. Galit na galit sa akin yan, no? Kasi nakikita naman sa mga supporters ko, Ano nga? di ko naman siya inaano, no? Lagi akong binabanatan. Hindi, wag mong sabihin na hindi ka inaano. Kasama kasi ako sa audience mo. Bilang audience kasi, akala mo wala kang ginagawa sa amin. Inuulol mo kasi kami sa videos mo. 'Di ba? Tapos ang sasabihin mo, di wag mong panoorin. Bakit ako? Di wag mo rin ako panoorin, ba't pinapanood mo din ako? 'Di ba? Kasi nga hindi natin maiiwasan na mapanood ng isa't isa. 'Di ba? Hindi ko naman maiwasan. Syempre, maku-curious ako sa videos mo. Papanoorin ko 'yan. Naiinsulto ako pag pinapanood ko yung videos mo eh. 'Di ba? Same din kayo, mga ano ito, naiinsulto din kayo sa akin. Kung ang katwiran nyo, bunga, wag mong panoorin. Di wag nyo rin akong panoorin. Ganun din kadali. 'Di ba? Ang problema nga, inuulit ko, hindi natin may iwasan mapanood ng isa't isa. Para maayos to, humarap ka. Kayong dalawa ni Kuya Red. Biruin mo, ikaw 200,000 ang subscribers mo. Si Kuya Red, 300 plus. Parehas kayong walang bayag. Hinamo ng 12,000. Come on. Di ba? Di naman ako, sila naman ako. Nakikita sa mga supporters ko, bakit nagalit na galit? So nag-research din sila, nag-report din sa akin, na kasi ako, hindi ko naman pinapanood yan eh. Ba't alam mo yung nangyayari? Report sa akin yung mga supporters natin na kaya pala galit na galit yung tao na yun kasi naiinggit siya, hindi lang sa pagbablog natin. Ay, Boy Balot, shout out. I love, normal nga, tingin ninyo. Mukha din normal sa akin ni Boy Balot. Grabe. Mukha na naman ang tinitira nyo kay Sir Ed Caluwag. Grabe, Donski. Mukha daw hindi normal. Ang gwapo ni Boy Balod, ano? Ang gwapo din ni Donski, no? Alam mo, Donski, ni minsan, hindi ka namin tinira sa pagmumukha nyo. Kasi wala namang patutunguhan dun eh. Video mo lang talaga yung target namin. Sa totoo lang. Grabe. Sa tingin mo ba nakakaangat ng ano mo yan? Yung mukha daw hindi daw normal. Grabe. Napaka-perfecto nyong nilalang. Di ba? Yung itsura nyo. Di ba? Mga perfectong itsura. Mga Adan. Mukha daw di normal. Kaya
Hindi lang sa mga video, galit na galit sa akin yan guys. Paliwanag ko lang sa inyo, no? Galit na galit din sa akin. Alam nyo kung bakit? Kasi ako guys, sa totoo lang, lagi akong nagpo-post. Alam nyo naman na yung magulang ko, mahal na mahal ko. No? Ang mama ko guys, 72 years old. Dito niya na ipapasok yung yung usapan ng syempre diyan tayo diyan tayo makukurot ang puso yung pagmamahal ni Donsky, 'di ba, sa magulang niya. Oh, yung mga supporter niya teary-eyed na. Oh. 83 years old si ahit si tatay ng 11 years old kay mama. So nagpo-post ako lagi, mama, ganyan. Talagang anong purpose nun? Kung ba't ka nagpo-post nun? Magulang ko guys, mahal na mahal ko yan. Kasi kahit sa sarili ko, kahit saan pa tayo umikot sa mundong to, no? Kahit pa saan pa tayo umikot sa mundong to, hindi na tayo makakita ng magulang na katulad ng magulang natin. Sa akin, di ba? Tama, daming agree dyan. So, huwag nang paligoy-ligoy. Yung mga supporters ko, kaya pala, isa na galit siya. Insecure pala yan si Banga TV. Si Maskara pala. Secure yan kasi siya pala at yung magulang niya ay nakakita nga. Yung magulang niya, yung mama niya at siya hindi pala magkasundo, no? Nag-aaway pala sila lagi, no? Tsaka yung pamilya niya, sabi nga niya, doon sa probinsya, pamilya niya, hindi sila okay. Kaya insecure. Nakuha ito doon sa hula kay Sir Ed Calawag. Na-insecure pala din siya ni Kuya Red. Kasi si Kuya Red, maayos yung pamilya. Tignan mo maayos. Paano napunta doon ang usapan? Doon sa pamilya? Na ano niyo yung connect? Hindi ko ma-connect yung Hindi ko ma-connect. Nako-connect niyo ba yung pagkakaroon ko ng problema sa sa pamilya? Dito sa pamimeke nila ng videos, hindi ko ma-connect, men. Yung asawa ni Kuya Red, tawagan lahat. Mga pamilya nila, okay. No? Sa akin naman, magulang ko, nandito sa So to make this story short, nagpost ako kagabi. Itong dalawa, si Boy Balud tsaka si Donsky, sumalakay sa page ko kagabi. Nahuli ko ito si Boy Balud na siya yung nagpo-post ako comment sa akin. So ito yung hanggang ngayon yata hindi pa tumitigil Ito yung nangyari, mga men, Hindi ko alam kung saan nila napulot na minumura ko daw ang nanay ko Sabi ganun, ito proud pa ako. Hindi, kayo ang nagsabi niyan, pinost ko sa page ko na minumura ko ang nanay ko. 'Di ba? Kayo ang nagsabi niya, no? 'Di ba? Pinost ko pa yan para makita ng tao. At dito, inimbestigahan ko tong Maoy Palahubog na to. 'Di ba? Tuturuan ko kayo mag-investigate kung malaman niyo kung sino Ito si Maoy Palahubog. 'Di ba? Tiningnan ko itong isang fina-follow niya, si Desiree Vlogs na page. Then tiningnan ko yung comments dito. Dito sa comment na to, ayan si Weben Salapayne. Si Boy Balod. siya yung sa akin. Kayo pala yung gumagamit ng dami men Tapos ito namang si Donsky. Kasi ang tinitira na nila doon, may sinasabi na sila yung girlfriend ko daw, ginagago ko daw. Tapos binabanggit na nila yung name. Kilala nyo na kung sino, hindi ko nababanggitin yung name dito, may binabanggit na silang name doon. At nakakausap daw nila yung girlfriend ko na yon. Na na ginagago ko daw. At i-interviewin daw na hinihintay ko nga
Na-interviewin nila eh. 'Di ba? Nakikita nyo dito, men. Bakit napunta sa usapan na ganito? Yang minumura ang mama, ginagago ang girlfriend. Ano pa ba yung mga pinagsasabi nyo dito, men? 'Di ba? Umabot na nga ng 100 ang komento dito eh. Asa na ba 'yon? Yung tala-tala oh, yung napunta na doon sa pati pamilya daw sa probinsya, pinagmumura ko daw yung mga pamilya ko sa probinsya. 'Di ba? O si blank na GF nito ginagago. Lodi minumura niya nanay at tatay. Paulit-ulit yung sinasabi yan. Ano, mga supporters nito, ipagtanggol nyo Lodi nyo. Nanay pinagmumura at ginagago. Ang GF na si Squeaky Pickles. Squeaky Pickles, yun yung tinutukoy dito. Na may ano pa, karamdaman pa, babae lang kaya nito. Nanay pa, my God. Di ba? Yung mga my God na yan, kilala mo na agad na si Donsky to eh. Yung mga my God na yan. Pati GF na may sakit, durog pa sa pagmumura. Durog ko daw sa pagmumura. Squeaky Pickles, durog ka daw sa pagmumura. My goodness, di ko ma-imagine paano nakakatulog ang taong gano'n na minumura ang nanay, pati GF nitong si Bungo. Di ba? Hindi ko mag-gets, granting ano, ito na nga ang sinasabi ko eh. Sabi niya gano'n, may sinabi pa siya dito, hindi, pag-usapan natin yung nanay mo na minumura mo. Sinasabi ko na nga eh, okay sige, ito ha, challenge ko, magharap kami. Sige, ang bala niya sa akin yung personal issue ko. Yung personal ko, yun ang bala mo sa akin. 'Di ba? Yun ang ibala mo sa akin. Pero still hindi pa rin maipagtatanggol na fake pa rin yung video mo. Men. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko dito eh, kahit sabihin mo pa diyan, actually, yung sasabihin na tatanungin pa kita diyan, yung validity ng mga sinabi mo na yan, na saan mo nakuha, anong evidence mo na minumura ko yan? Hindi mo nga napatunayan na kinakausap mo yan si Squeaky Pickles eh. Kinakausap ka ba niya Squeaky Pickles? Sabi niya nakakausap ka daw niya eh. I-interviewin ka daw eh. Diyos ko naman, men. Ano ba? Walang ano, granting ano, pero not accepting. Granting ano, granting. Pero not accepting. Granting na minumura ko ang nanay ko. Granting na minumura ko ang buong pamilya ko. Granting na minumura ko si Squeaky Pickles. Granting na rapist ako. Sige, dagdagan ko na. Ako na ang pumatay kay Rizal. Ako na yung nagmassacre sa Maguindanao. Ako na yung pumatay sa SAP 44. Still fake pa rin ang videos mo. Walang patutunguhan to, men eh. Diba? Kaya nga willing ako humarap sa'yo kahit yan pa yung ibala mo sa akin. Sa akin, walang mawawala sa akin, men. 12,000 na subscribers, kahit mawala yan, kaya kong bumangon uli. Ba, I don't know sa inyo, ano? Nakakabawas ba ng credibility ko sa pag-expose ng peking ghost hunter yon? Kapag nalaman yung killer ako? Kapag nalaman yung rapist ako? Ano bang kasalanan ng iaano nyo sa akin? Eh, noon pa lang sinasabi ko, hindi ako santo, no? Kaya nga, magkumparahan tayo ng kasalanan. Baka mamaya, tumagos-tagos kayo sa langit kung ikukumpara nyo sa mga naging kasalanan ko sa buhay, eh. Di ba? Pero sa larangan ng ghost hunting, talagang fake pa rin ang video nyo. Wala kayong magagawa doon. Maniwala kayo, men. Di ba? Na ano na eh, kung ano-ano mga pinagsasabi na nila doon eh. Well, okay lang, sige, durugin nyo ako. sa personal na aspeto ng buhay ko, okay lang. Sige, darating ang time naman dyan, kailangan magpakita kayo ng proof dyan eh. Pero ako, marami akong maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, men. Maniwala ka sa akin. Marami akong nag-gather tungkol sa inyo. Na hindi ko pa muna pwedeng sabihin. Sasabihin ko lang yon pag nagkaharap na tayo. Bala ko yun eh. Diba? Bala ko yun, men. Magugulat ka. Uy! Si ano pala nag-ano sa'yo niyan? Kayong dalawa ni Kuya Red, maniwala kayo sa akin. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa mga sagutan ni Donsky? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka.